Kaya sabi pala ng doktor, pag may naaamoy na kayo sa hininga ng anak nyo, ibig sabihin nun, may foreign object na 1 month na yon pag nangamoy na siya sa hininga. Hi, Ears Loves! Katatapos ko lang mag-shower. And sa gabi ako nag-shower as some of you know. Kasi sa gabi, parang mas masarap yung matutulog ka na fresh ka. Pero minsan 2 beses naliligo ko sa umaga, tapos naliligo rin ako sa gabi. Ayun, sobrang tagal ko sa CR. Siguro inabot ako ng 1 hour. Kasi alam nyo na, yung mga nanay, minsan yung pagligo, yun na lang yung, wow, ilaw. Minsan kasi sa mga nanay, yung pagligo, yun na lang yung parang pinaka me time, 'di ba? Kaya once a week, meron akong tinatawag na parang me time sa banyo. Talagang aabot ako ng 1 hour. Mag-i-scrub ako, maglalagay ako ng mga kung ano-ano. Tapos yung kanina nga, nag-pour nose strips ako, ganyan. Kasi dapat wag pa rin natin papabayaan yung sarili natin. Kaya, ayun. Ngayon naman, katulad ng sinabi ko sa inyo, sisimulan ko na yung skincare routine ko. And, yun lang, share lang ako sa inyo. Hindi ko siya nasusunod religiously, honestly ha. Hindi ko to araw-araw na nagagawa, pero sana araw-araw ko na siya magawa starting today. And, mag-toner na muna tayo. Ito yung ginagamit kong toner, yung Nivea Extra White Repair Whitening Pore Minimizer Toner. Kasi, malalaki yung pores ko, bukas na bukas. Kaya, ayun, ito yung ginagamit ko. And sa facial wash, yung Nivea din, ganito yung ginagamit ko. Para partner sila. Yun lang. Minsan kasi hindi ko to nagagawa pag sobrang pagod na, nakakatulog na ako agad pagkatapos maligo. Kaya, yun, hindi ko na rin nagagawa minsan. Pero importante talaga to. And nagbe-breakout ako, yung mga tigya-tigyawat. Ewan ko kung bakit. Tapos, ang gagamitin ko naman na cream is this. Ito yung Bello Intensive Whitening na kojic acid with tranexamic acid. Pampaputi. Meron siyang parang spatula, pero hindi ko to laging nagagamit kasi kamay na lang. Pero sige, gamitin natin yung spatula. Ewan ko kung tama. Ewan ko kung tama. Sige, lagyan natin. Ewan ko para ganito ba to? Sa totoo lang, hindi ko ito ginagamit kasi parang mas mabilis pag kamay na lang. Which is, yun yung gagawin ko ngayon. Yan. Siyempre, lalagyan din natin yung leeg kasi pangit naman kung yung mukha lang yung maputi. Yan. Manipis lang para hindi malagkit. Tapos, yun lang. Wala akong masyadong pinaglalagay. Pero, meron ako nabili nung nakaraang buwan. Matagal-tagal na rin to eh. Hindi ko naman masyado nagagamit. Ito yung Quick FX Eye Lift Cream. Yan. Gamitin na rin natin. Kasi sayang, na-expired. Alam nyo ba, minsan na-expired din ako ng mga toner, ng mga facial cream. Kasi, hindi nga ako masyadong maano sa balat. Lalo na pagpagod. Ayan. Naku, umiiyak na si Sky. Bilisan ko na. Naririnig niya? Teka lang ha. Hindi kasi si Sky takot kay nanay. Kaya minsan lumalaban siya kay nanay. Pero good thing sa akin takot siya. So ayun. Tapos yun, bilisan ko na yung video ha. Nagtitake na rin ako starting today nitong Myra E, vitamin E na capsule. Nakalimutan ko kung magkano bili ko dito pero meron siyang less 30 pesos. Sa Pure Gold ko siya nabili. So yan, pampaganda ng skin from inside. Yes! At maglo-lotion lang ako. Itong tranexamic acid din na Bello kojic with tranexamic acid. Ang nagustuhan ko to kasi hindi siya malagkit sa balat. Kaya kahit sa umaga, ganyan. Dito, lagay natin. Siko. Yan, yung mga importante. Kasi yan yung kadalasang hindi pantay sa ating kulay. Yes, yun. Tuhod. Yun, kaya sa mga mamis dyan, huwag niyo papabayaan mamis yung sarili nyo. Kahit mga nanay na tayo. Dapat pretty pa din tayo. Kasi syempre, we deserve it.
Tsaka minsan, kunyari, meron kayong extra money, mag-ano kayo, magpa-parlor, ganyan. Ako, ako lang yung katulad yan, inalis ko na kanina yung cutics ko. Ako lang yung nagko-cutics sa sarili ko kasi medyo nanghihinayang ako sa 60 pesos. Tsaka minsan, parang mabilisan lang. Kaya, yun. Minsan ako na lang. Kadalasan talaga ako na lang. Tapos, itong buhok ko, hindi kasi ako maalaga sa buhok. Simula pa nung high school ako, yan ang problema ko. Pero meron akong friend, si Ate Jaja. Hello, Ate Jaja, if you're watching. Nag-YouTube din siya. Ang YouTube niya is My Glum Child Jaja. Meron si Sis Jaja na salon. Talagang ang tagal na namin pinaplano. Lagi lang nauudlot, nauubusan ako ng budget. Tapos nung nakaraan naman, bumabagyo. Kaya hindi ako nakapagpa-ayos ng buhok. Pero bala ko talaga makapagpa-ayos ng buhok. Doon sa pinost ko sa Facebook, pinag-iisipan ko kung keratin with hair color. Pero ang problema ko sa hair color, katulad nung dati, nung nagkukulay pa ako ng buhok, lakas makadry, di ba? Tsaka hindi siya malambot pag lagi ka ng kulay, tsaka pag bumaba na siya dito, kailangan mo na naman magkulay. Eh di lalong sunog na yung dito, yun sa, basta yung nababaan na ng kulay, kasi patong-patong na. Pero ang ganda, di ba? Iba, katulad nga nung nag-comment, iba talaga dating pag nakakulay yung buhok mo no? Tapos, yung isa naman, pinag-iisipan ko, keratin with rebond. Kasi parang type ko yun yung straight lang yung buhok ko kasi hindi man ako mahilig mag-ayos-ayos ng buhok para low maintenance na, lagi na siyang naka-straight. Tapos, keratin para malambot tsaka shiny tignan. Pero, yun, tignan natin. Bala ko siya i-schedule siguro sa susunod na sahod. Kasi medyo marami pa akong kailangan asikasuhin. So, ayun lang, Earthloves. Ganun lang. Tapos, ito, lip ice. Sa lips naman natin para moisturize. Mas maganda kasi pag hindi nagbabatak-batak o kaya bitak-bitak o kaya pag hindi dry yung lips, mas maganda pag nililipstickan. Kaya, yun. And that is it. Sa buhok, wala akong masyadong nilalagay dyan, kaya di nyo akong maasahan dyan Kaya, pero balitaan ko kayo pag magpapagawa ako ng buhok. Definitely, i-vlog ko yon para tignan natin. So, ayun, pero comment kayo, Earthloves, ano mas maganda? Kukulayan ba? I-rebond ba? O kung ano man. Rebond ako ha? Sige, maya ulit. Kanta ka! Kumakanta ka kanina Ay, hindi ko ito bibigay sa'yo. Kanta mo now. Watch me wink. Ayan ka na naman. Alam nyo ba, hindi ko pala na-share sa inyo. Wait lang, be. Hindi ko na-share sa inyo. Last month lang yun Si Sky, napapansin namin, nung nasa Laguna pa lang kami kina Lux, parang, Sky, parang kawa 1-year-old niya lang. Kala ko ganun lang talaga. Parang mabaho yung hininga niya. Parang amoy pupo. Tapos, hindi na namin masyadong ininda. Akala namin normal lang, ganyan. Pero, meron siyang parang bisyo. Gustong-gusto niyang umaamoy ng mga furry, yung mga ganito, yung mga bulak. Tapos, meron siyang bolster. Tapos, yung bolster niya, naalis na yung pinakabalot. Kaya parang may himulmul na yung loob. Inaamoy-amoy niya lagi yun. Amoy-amoy. Hanggang sa lately, last month nga, naisip ko, linisan yung ilong niya. Pero lagi ko naman nililinisan yung ilong niya. Wala akong nakikita. Pero ngayong last month, pagka-flashlight ko, may nakita akong puti. Tapos yung puti, nandun talaga sa yung pinakadulo ng ilong. Na-alarma ako na sabi ko, baka yun na yun. Kasi dati, nakwento ni nanay, yung kapatid ko, si Kuya PJ, yung panganay namin. Ganun na ganun din. Pero dati pa kinuwento ni nanay yun, mabaho yung hininga niya. Tapos akala nila, normal lang. Nung pina-check up sa doktor, meron
atang bulak o ano ng manok. Balahibo ng manok. Nakalimutan ko na buti na lang na i-atching niya. To make the story short, si Sky meron din. Nagpunta kami sa EENT. Nagpunta kami sa EENT, tapos chinek up. Nakita nga na may foreign object sa ano niya, sa tawag dito sa ilong niya. Tapos ayaw makipag-cooperate ni Sky. Meron silang suction, pero kailangan maipasok yun sa ilong, bakal siya. Si Sky nagwawala, sobrang nagwawala siya. Hawak na siya ni nanay, hawak ko sa ulo, pero grabe, awang-awa ako sa kanya kasi natatakot din siya. Tapos sabi ng doktor, ay hindi nakikipag-cooperate pag ganyan, kailangan i-confine kasi papatulugin natin siya, lalagyan ng anesthesia, pero since bata pa siya, kailangan umupa ng anesthesiologist, kailangan din umupa ng doktor, ng pediatrician, ng ENT. Nagulat ako, natakot ako para kay Sky kasi daw pag inanesthesia pala tong ganitong bata, pag pinatulog sila, hindi agad sila nagigising, minsan 1 linggo, 3 days, kaya mako-confine siya, parang hala. Tapos delikado yun sa may mga hika. May hika to si Sky noon kaya hala, takot ako. Plus, wala akong parang spare money noon para hospitalization, kaya nagpatong-patong. Tapos sabi ko, Dok, pwedeng isa pa, try pa po natin uli i-suction. Tapos sabi ni nanay, huwag ka na maawa, huwag ka nang umiyak, hawakan mo maigi yung ulo. Tapos hinawakan ko maigi yung ulo, pero grabe, namumuna lang siya, gagano siya. Tapos yun, buti na mabait yung doktor, chinaga si Sky hanggang, shuk, na-suction. Alam nyo ba kung ano yung na-suction? Yun yung himulmol nung bolster niya nung maliit pa siya. Kaya sabi pala ng doktor, pag may naaamoy na kayo sa hininga ng anak nyo, ibig sabihin nun, may foreign object na 1 month na yon pag nangamoy na siya sa hininga. Kaya laging i-check ako, medyo na-guilty ako. Pero promise, ay, naku, pinuno mo na yung planner ko ng sticker. Pero promise, lagi namin nililinisan yung ilong niya. Pakiramdam ko nga nasinghot niya na yun Tapos, parang, siguro nasinghot niya na yun, kaya hindi namin nakita. Tapos, lumalabas na lang ng kusa. Kaya yun. Tinry din namin yung bulb. Ayaw. Kailangan talaga suction ng doktor na talaga mismo yung equipment. Ayun. Magkano ba binayad ko nun? 850 ata o 950 sa may Bernardino. Sa may Sabarte ko siya dinala nun Yun. Basta sabi nga ng doktor hanggang 3 to 5 years old, masyadong curious yung mga bata. Lahat. Dito, sa tenga, lahat yan, papasukan nila. Meron pa siyang naging parang senaryo. Batang babae, 3 years old ata o 2 years old, nagdudugo yung pipi, nagdudugo yung organ ng bata kasi nagpasok ng cross ng rosary. Tapos naisip ko, ano yung parang si ano lang? Ano yun? Si Emily Rose lang ng exorcist. Pero sabi ng doktor, ano daw talaga yung curiosity ng bata na, lalo na yung mga holen, pwedeng ipasok sa ari ng babae yun. Tapos, ganito naman, mga furry na mga stuffed toy. Kaya, wag daw talaga iiwanan yung batang mag-isa kasi mabilis lang Sa 1 minute, ang daming pwedeng mangyari. Kaya inisip ko, kailangan talaga tutok to si Sky. Kaya minsan kahit wala na akong tulog, si nanay kahit walang tulog, basta gising si Sky, dapat kahit ganyan, kunyari naglalaro siya na ganyan, tatabihan ko lang, tapos mag-edit ako ng video, at least kita ko yung ginagawa niya. Kaya yun, tips lang sa mga mommies, huwag yung papabayaan. Kung ayaw nyo magaya sa nangyari sa akin, mahirap. Nakaramdam kaya ako ng guilty nun, iyak ako ng iyak nung umiiyak na si Sky, kasi pero hindi, iwan ko siguro nangyari yun tuwing madaling araw, pag inaamoy-amoy niya na yung himulmol nung bolster niya. Siguro yun. Ay, nako, Sky. Ayun. So, ayun na lang muna ang chika natin for today, Ereslas. Bali, ipapublish ko na yung vlog ng isang araw. Tapos, yan, patulugin ko na to si Sky kasi 10 o'clock na, 4 AM ang pasok ko ng madaling araw. Kaya, kailangan na namin mag-sleep. At ito na ginawa niya sa planner ko. Ano nangyari sa planner ni nanay? Anak, sinanay mo na yung sticker ko. Ha? Isa pa? Ganda. Pwede ko alisin yan? Pumilakpak pa. Ang ganda. Isa pa? Ano ba yan?
Ano yan? Sinasabi niyan, meow, meow. Cat. O, mag-good night ka na muna sa kanila. Good night. Flying kiss. Flying kiss. Ay, tinamad. Isa. Good night na po. Love you. Apo. I love you. O, si nanay. Good night kiss na si nanay. Good night kiss na si nanay. Ako. Nanay. I love you. Apo. Oh, pray na. In the name of the Father. Ikaw. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Love you. Love you, Jesus. I love you, Papa God. Ba. Bye-bye, Ears Loves. Good night. Bukas ulit. Bye-bye.